Hindi ko alam kung sinadya ng tadhana na mapunta ako sa lumang paaralan na yun sa probinsya. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong eskwelahan, lumang gusali, mga estudyanteng abala at guro na parang may itinatagong lungkot sa mga mata. Pero sa likod ng mga luma at kupas na pader ng eskwelahan, may kwentong pilit na nililimot ng mga guro at pilit na iniiwasan ng mga estudyante. Isang kwento tungkol sa isang silid na hindi na dapat binubuksan. Ako si Ella, grade 11 student, at ito ang karanasang muntik ng kumitil sa katinuan ko. Ang kwento ng room 6. Simula pa lang ng pasukan, ramdam ko nang may kakaiba sa eskwelahan. Hindi ito dahil sa luma ang mga upuan o maingay ang mga estudyante, kundi dahil sa mga gabing napapanaginipan ko ang isang lugar na hindi ko pa naman napupuntahan. Isang madilim na silid na may pisarang may sulat na dugo. Ikwento ko ito sa kaklase kong si Risa. Ella, baka room 6 yan. Huwag mong lalapitan yun. Room 6. Nasa second floor daw ito, sa dulong bahagi ng hallway. Matagal na raw na hindi ginagamit, simula nang may estudyanteng nawala. Wala raw nahanap na bangkay, parang nawala na lang sa loob ng silid at hindi na lumabas. Pero dahil matigas ang ulo ko, isang hapon, nagpaiwan ako bandang alas 5. Pumunta ako sa second floor. Dumungaw ako sa hallway. Sarado ang mga classroom, maliban sa isa, room 6. Parang hinihila ako ng silid. Dahan-dahan akong lumapit. Humawak ako sa doorknob at sa gulat ko, bumukas ito. Pagpasok ko, bumungad ang amoy amag, parang basang libro at sunog na kandila. Madilim. Ang liwanag ng araw halos di makapasok. Sa pisara, may nakasulat gamit ang chalk. Hindi ka na makakalabas. Napaatras ako. Biglang nagsara ang pinto. Nagsindi ang ilaw isa-isa. Pagkatapos, biglang namatay ang ilaw ng sabay-sabay. Biglang lumamig ang hangin. Naramdaman kong dumampi ito sa balat ko. Lumingon ako. Walang tao. Pero may bumulong sa tenga ko. Bakit ka pumasok? Hindi boses ng estudyante. Hindi boses ng tao. Mababa, paus at parang galing sa ilalim ng lupa. Tumakbo ko papalapit sa pinto. Sarado, ayaw bumukas. Sumigaw ako. Tulong! Tulungan niyo ako! Biglang may humawak sa braso ko, pero wala akong makita. Nagdasal ako, paulit-ulit, at parang milagrong bumukas bigla ang pinto. Mabilis akong tumakbo palabas. Sa hallway, may naghihintay na matandang janitor. Sinabihan na kita, Iya, hindi yan para sa inyo. Doon nagsimula ang gulo. Anong gulo? Tanong ko. Taga-ibang mundo ang pumasok sa room 6 noon. At tuwing may bagong lumalapit, hinahanap nila ang kapalit. Mula noon, hindi na ako bumalik sa room 6. Pero gabi-gabi, abang natutulog ako, may nararamdaman akong boses. Bumubulong ng dahan-dahan, pabalik-balik. Balik ka na, Ella. Hindi pa tayo tapos. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Kung sa probinsya, maraming kwento ng kababalaghan. Huwag mong akalaing ligtas ka kapag nasa syudad ka. Metro Manila man, hindi lahat ng paaralan ay moderno sa loob. May mga luma, may mga kasaysayang kinalimutan, at may mga multong ayaw makalimot. Ako si Jonas, grade 10 student sa isang public school sa Quezon City. At ang karanasan kong to, hindi ko makakalimutan. Dahil nangyari ito sa isang lugar na akala ng lahat ay ordinaryo lang.
Ang CR. Pumasok ako ng maaga sa school. Mahirap kasi ang pila sa jeep. Kaya mas okay nang mauna sa iba. Bandang 6:45 ng umaga, papunta ako sa classroom namin sa ikatlong palapag. Pero sumakit bigla ang tiyan ko. Kaya dali-dali akong tumakbo malapit sa CR sa dulong bahagi ng third floor. Pagpasok ko, walang tao. Wala ring ingay mula sa labas. Normal lang dapat. Pero ang weird, lahat ng gripo ay basa. Parang may gumamit. Pero ang linis ng paligid at may amoy na parang sunog na buhok. Pumasok ako sa ikatlong cubicle. Habang nakaupo, napansin ko na may mahinang iyak. Akala ko may tao sa kabilang cubicle, kaya tinanong ko, "Tol, ayos ka lang?" Walang sumagot. Umiyak lang ulit. Mas malakas. Lumabas ako ng cubicle. Tinapik ko ang pinto ng katabi. Sarado. Pero nang sumilip ako sa ilalim, walang paa. Pero tuloy pa rin ang pag-iyak. Kinabahan ako. Binuksan ko ang pinto. Walang laman. Pero sa salamin, may refleksyon. Isang babaeng estudyante. Basa ang buhok. May dugo sa uniforme. Nakatingin lang sa akin sa salamin. Pagharap ko, wala na siya. Biglang sabay-sabay nagsara ang lahat ng pinto ng cubicle. Parang may sumipa sa bawat isa. Tumakbo ako palabas, pero nang bubuksan ko na ang pinto ng CR, hindi ito bumubukas. Sa likod ko, may marahang yabag. Lumalapit. Nagdasal ako ng ama namin. May bumulong sa tenga ko. "Dito ka lang. Hindi pa ako tapos sa'yo." Nang makalabas ako, hinimatay ako sa hallway. Nagising ako sa clinic. Sabi ng guard, nakita raw nila akong lumalabas sa CR pero parang tulala. Nakatitig lang sa sahig. Simula noon, sinarado na ang CR na yon. May karatula na under renovation pero hindi naman inaayos. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Maraming estudyante sa Metro Manila ang abala sa modules, deadlines at exam. Pero sa ilang sulok ng mga eskwelahan, lalo na sa mga lumang gusali, may mga lihim na hindi sinasabi ng faculty. Mga silid na ipinasarado sa loob ng maraming taon. Hindi dahil sira, kundi dahil may naiwang masama. Ako si Carl, grade 12 STEM student sa isang private school sa Pasig. Excited kami noon sa aming research project. Pero ang assignment namin yon ang naging dahilan ng gabing muntik ko ng ikamatay, ang pagkamulat sa isang matagal nang nakatagong kasalanan ng aming paaralan. Kailangan namin gumamit ng laboratory para sa final research experiment. Pero dahil under renovation ang bagong science lab, inutusan kami ni Ma'am Chavez na gamitin muna ang old science lab sa lumang gusali. Isang bahagi ng school na bihira ng buksan at kadalasan nilalampasan lang. Kasama ko sina Joyce at Arman. Parehong matalino at competitive sa klase. Pumunta kami sa lumang lab bandang 4:30 ng hapon. Dala ang mga gamit at test materials. Pagpasok namin, ramdam ko agad na parang hindi kami welcome. Maalikabok ang sahig. Ang mga test tubes halos luma na. Amoy sunog na kemikal ang buong kwarto kahit wala namang gumagamit nun. Nagtawanan pa kami. Akala ko, kabado lang ako. Pagkatapos ng ilang minutong pag-set up, biglang nag-brown out. Tapos biglang nagbukas ang emergency red lights sa ceiling. Doon nagsimula ang lahat. Habang inaayos ko ang lamesa, may narinig akong nabasag. Paglingon ko, isa sa mga cabinet sa sulok ng lab ay bahagyang bumukas ng mag-isa. Nilapitan ko. Binuksan ko ng buo. May mga sirang beaker, luma at sunog ng mga dokumento.
at isang ID photo na halos hindi na makita. Ang pangalan niya, Mr. Celestino, chemistry instructor, taong 2009. Siya yung namatay dito dati, di ba? Tanong ni Joyce. Aksidente raw, pero may chismis na illegal experiment daw siya. Dagdag ni Arman. Pagkabanggit niya nun, pumitik ang emergency light tapos namatay. Sa loob ng kadiliman, biglang lumamig ang paligid. Ang hangin sa kwarto, parang may humihigop mula sa likod namin. May yabag na mabigat. Sa pagitan ng liwanag mula sa bintanang basag, may lumitaw. Isang lalaking halos natunaw ang muka, parang nasunog. Naka-laboratory coat na punit-punit. May hawak na test tube na may kulay itim na likido. Hindi siya naglalakad. Dumudulas lang ang paa niya sa sahig na parang hindi siya tao. Bakit niyo ginalaw ang akin? Bulong niya. Napaluhod si Joyce sa takot. Si Arman tumakbo papunta sa pinto pero ayaw bumukas. Parang may humahawak mula sa kabila. Ako, nalalamig ang katawan. Ramdam ko na lang ang hininga niya sa batok ko. Kahit wala akong nakikitang gumagalaw na salamin sa harap. Biglang may parang humawak sa likod ng ulo ko. Mainit. Ituloy mo ang sinimulan ko, bulong niya. Nagtulakan kami palabas. Sinipa ni Arman ang pinto at sa wakas, bumukas ito. Tumakbo kaming tatlo sa hallway, hindi na lumingon pa. Pagdating namin sa faculty, sinabi namin agad ang nangyari. Pero laking gulat namin nang sabihin ng admin, walang may utos na gamitin ng lumang science lab. Matagal nang condemn yun. Wala nang dapat access ang mga estudyante ron. Ang tanong namin, sino ang nagbukas ng pinto sa amin? Nag-research kami sa archives ng room. Nalaman namin na si Mr. Celestino ay pinaniniwalaang habang gumagawa ng isang pampabilis ng memorya gamit ang synthetic chemicals. Hindi siya namatay sa aksidente. Nagkulong siya sa lab at sinadya ang pagsabog. Hanggang ngayon, may mga report pa rin nang nag-aalab na ilaw tuwing 4:30 PM sa 3rd floor. Kahit sarado ang building. At ako, simula nung araw na yon, hindi na ako makatingin sa test tube. Dahil sa tuwing tumitingin ako sa likido sa loob, nakikita ko ang mukha niya. Hindi lahat ng eksperimento ay para sa kaalaman. May mga bagay na hindi na dapat tuklasin muli, lalo na kung ang nagturo nito ay matagal nang patay. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Sa panahon ngayon, bihira nang pumunta ang mga estudyante sa library. Lahat kasi ng kailangan mo, nasa internet na. Pero sa eskwelahan naming luma at konserbatibo, required pa rin ang mag-research gamit ang aktwal na libro. Akala ko, boring lang ang library. Tahimik, amoy lumang papel, at laging inaantok ang librarian. Pero may isang bahagi ng library na hindi ko na muling lalapitan dahil may kwentong hindi kailanman na isulat at isang nilalang na naghihintay sa huling pahina. Ako nga pala si Miguel, grade 11 student sa isang exclusive Catholic school sa Manila. At ito ang kwento ko. Huling linggo ng pasukan, kailangan namin ng reference para sa aming thesis sa Pilipino tungkol sa mga lumang panitikang Tagalog. Walang mahanap online, kaya pinapunta kami ni Ma'am sa library. 4:00 na nang dumating ako. Mahina ang ilaw sa loob. Yung mga ilaw sa kisame, dilaw na parang kandila. Ang librarian, si Ma'am Divina, ay matandang tahimik, walang imik, laging nakayuko sa lamesa. Habang nag-iikot ako sa rare book section sa likod ng library, napansin kong may isang shelf na may basag sa salamin. Sa loob nito, may isang itim na aklat na walang pamagat. Naintriga ako. Bawal daw galawin ang laman ng shelf na yon, pero parang may nagtulak sa akin. Nang hawakan ko ang libro, ang lamig nito sa kamay, parang metal. Binuksan ko.
Puro lumang sulat Kastila ang laman, pero may ilang pahinang Tagalog. Hanggang sa mapunta ako sa isang blankong pahina, pero habang nakatitig ako ron, may mga letra na unti-unting lumilitaw. Kung nabasa mo ito, nakikita ka na. Biglang nagsara ang libro. Tumayo ako at nang lilingon na sana ako pauwi, napansin kong may tao sa dulo ng hallway ng library. Isang babaeng estudyante, nakalumang uniforme, puti at itim. May punit ang manggas. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya kumukurap. Nakatingin lang siya sa akin. Classmate ba kita? Tanong ko, pero hindi siya sumagot. Nilapitan ko siya ng bahagya, pero nang malapit na ako sa aisle, nawala siya. Pagbalik ko sa shelf kung saan ko nakuha ang libro, nandoon na ulit ito. Nakabalik na sa salamin kahit hindi ko naman ibinalik. Kinabukasan, kinausap ko si Ma'am Divina. Ma'am, sino yung estudyante na nasa rare book section kagabi? Saan mo siya nakita? Doon po sa may lumang shelf, may nakuha akong itim na libro. Tumahimik siya, tapos mahinang sabi niya, "Huwag mo na buksan ulit yun. Siya ang dahilan kung bakit isinara namin yung section na yun dati. Estudyanteng nawawala. Huling nakita, may hawak na itim na libro." Gabi-gabi mula nun, napapanaginipan ko ang babae. Sa panaginip ko, nasa loob ako ng library. Madilim, hawak ko ang itim na libro at unti-unting lumalapit siya. Sa bawat takbang niya, naririnig ko ang pahina ng libro. At sa huling bahagi ng panaginip, laging pareho ang sinasabi niya sa akin. Isulat mo ang huling pahina para makalabas ako. Nagsimula akong magsulat sa notebook ko ng mga bagay na hindi ko maintindihan. May mga salitang Kastila, mga pangalan na hindi ko kilala, mga lugar na parang hindi sa mundo natin. Sa tuwing sinusubukan kong itigil, dumudugo ang ilong ko. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Bumalik ako sa library, dinala ko ang itim na libro sa mesa. Binuksan ko sa blankong pahina. Kinuha ko ang lapis at sinimulan ko siyang isulat. Sa pahinang ito ay inilalabas ko si... Pagkatapos ko isulat ang pangalan, nawala ang libro sa harap ko. Tumunog ang bell sa hallway, pero walang klase. Gabi na. Sa salamin ng library, nakita ko ang refleksyon ko. Pero sa likod ko, naroon siya. Nakatingin at nakangiti. May mga kwento sa aklata na hindi na dapat binubuksan. At may mga kaluluwang nakakulong na sa pahinang walang nagsusulat. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Sa bawat paaralan, laging may gwardya. Tahimik lang sila sa gate, bihirang pansinin. Pero sila ang unang dumarating at huling umaalis. Sila ang nakakakita ng lahat. Mga estudyanteng pasaway, mga gurot staff na nagmamadali, at minsan, mga nilalang na dapat hindi na nakikita. Ako si Jiro, grade 10 student sa isang public high school sa Manila. At ang kwento ko ay tungkol sa isang gwardyang hindi natutulog dahil hindi na siya tao. Ating gabi na nun, nang makita ko ang USB ko sa computer lab. Deadline ng project kinabukasan. Kaya pinakiusapan ko si Kuya Arnel, isa sa mga security guard, na payagan akong pumasok saglit. Mabait siya, kilala ko na rin dahil palagi siyang nakabantay tuwing umaga. Siguraduhin mong mabilis lang yan, Jiro, at huwag ka nang lumiko sa lumang wing, sabi niya sabay abot ng susi. Pagkapasok ko sa loob, madilim ang hallway at mahina ang fluorescent light. Kinuha ko ang USB sa lab at palabas na sana ako nang marinig ko ang PA system. Nag-on mag-isa. Lahat ng estudyante, pumila sa covered court. Nagulat ako. Wala naman dapat announcement.
Nilapitan ko ang speaker. Patay naman ang kuryente sa control booth. Paglingon ko, may gwardiya sa dulo ng hallway. Naka-uniforme, pero luma. Kulay kupas. Nakatingin lang sa akin. Hindi gumagalaw. Kuya Arnel? Tanong ko. Pero hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit. Napasigaw ako. Kuya, nandyan ka ba? May kasama ka ba? Nangabulin ko siya palabas. Nauna siyang lumiko sa lumang wing. Yung bahagi ng school na pinasara dahil sa dating sunog. Wala na raw tao doon, pero naroon siya. Sumilip ako sa koridor. Madilim. Madalas nakapadlock yun, pero bukas ito ngayon. Nakita ko siya nakatayo sa harap ng isang lumang silid. Naka-side view siya. Nang humakbang siya papasok, wala siyang anino. Pumasok din ako. Doon, nakita ko ang luma at sunog na logbook ng security office. Binuksan ko. March 12, 2004, 11:58 p.m. May estudyanteng nawawala. Pumasok daw ng gabi. Sinundan ko. Hindi ko na siya nakita. Aakyatin ko siya palabas. Basta makalabas lang siya. Sa ilalim ng entry, may lumang picture. Security guard, malinaw ang muka. Kuya Arnel. Pero paano? Paglabas ko sa lumang wing, tumakbo ako sa gate. Naabutan ko ang isang gwardyang may hawak na flashlight. Nanginginig ako. Kuya Arnel, nandun ka kanina sa loob. Umiti siya. Hindi ako yun, iho. Never ako pumasok sa loob kapag ganong oras. Lagi akong nasa labas lang. Kasi sabay turo niya sa logbook sa guardhouse. Si Arnel, patay na yun. Isa yun sa mga gwardyang nasunog dito noong 2004. Huling nakita, hinahanap ang estudyanteng pumasok ng hating gabi. Hindi ko alam kung ako ba ang estudyanteng hinahanap niya noon o baka ako ang naging kapalit. Tuwing dumadaan ako sa school ng guardhouse, may luma at kupas na ID na nakadikit sa wall. Arnel, head security. At sa tuwing gabing may naiwan sa school, may ulat na nakikitang gwardyang tahimik lang, nakamasid, hawak ang lumang logbook, nagbabantay, nag-aabang. Hindi lahat ng gwardya ay tao. May iba, kaluluwa na lang, na hindi pa tapos sa pagbabantay. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Bata pa lang ako. Mahilig na akong makinig sa mga kwento ng matatanda tungkol sa multo at kababalaghan. Pero sa totoo lang, hindi ako naniniwala noon. Hanggang sa isang gabi, sa sementeryo mismo, naranasan ko ang isang pinaka hindi ko makakalimutang takot sa buhay ko. Ako nga pala si Marlon, 28 years old at taga Cavite. Hindi ko talaga ugali na mag-isa sa sementeryo. Pero nung gabing yun, wala akong choice. Galing akong probinsya para dumalaw sa puntod ng lolo ko. Late na kasi akong nakarating, kaya mag-aalas 8 na ng gabi nang makapasok ako sa sementeryo. Tahimik na tahimik, tanging lagaslas lang ng dahon at huni ng kuliglig ang maririnig. May dala akong kandila at lighter, at syempre yosi. Iniisip ko kasi, baka hindi na ako makabalik dito sa mga susunod na buwan, kaya sinulit ko na. Habang nakaupo ako, nakasandal sa mismong lapida ni Lolo, humihit-hit ako ng yosi at nakatitig lang sa mga malalayo pang puntod. Mga 5 minuto pa lang, napansin ko na parang may dumaan sa bandang kanan ko. Walang ingay ng yapak pero kita ko sa gilid ng mata ko yung puting anino na parang nakalutang. Akala ko nung una, ilaw lang mula sa malapit na poste. Pero nung lumingon ako,
Wala na. Tuloy lang ako sa pagyosi. Pero ayun na, may narinig akong mahina, parang pagbulong. Huwag ka nang tatayo. Kinilabutan ako. Hindi boses ng lalaki, hindi rin babae. Parang malamig na hangin na dumaan sa tenga ko. Tumingin ako sa paligid. Wala. Nagpasya na akong tumayo para umalis. Pero bigla ko napansin na yung paligid ko parang nag-iba. Yung mga puntod na nasa gilid ko kanina, iba na, mas luma, mas sirang-sira at may mga lapida na parang wala sa tamang ayos. Parang ibang bahagi ng sementeryo na hindi ko kabisado. Doon ko napansin may mga tao sa di kalayuan, pero hindi sila gumagalaw. Nakapila sila, nakatayo lang at lahat ay nakatingin sa direksyon ko. Hindi ko maaninag ang mukha nila kasi natatakpan ng anino. May dala silang kandila, pero imbis na maliwanag, kulay dilaw-berde ang apoy. Nagsimula akong maglakad palayo, pero habang gumagalaw ako, parang mas lalo silang lumalapit kahit hindi sila humahakbang. Pilit kong binilisan ang lakad ko hanggang sa halos tumakbo na ako. Pero yung paligid, paikot lang. Nakikita ko ulit at ulit yung puntod ni Lolo, pero iba na ang pangalan sa lapida. Paglingon ko, isang lalaking sobrang payat. Parang kalansay na, nakabarong na kupas at nakangiti ng sobrang lapit sa mukha ko. Mabaho ang hininga, parang bulok na karne. Pagmulat ng mata ko, nasa harap na ako ng gate ng sementeryo. Hawak ko pa rin yung yosi, pero ubos na at sobrang lamig na ng paligid kahit mainit ang gabi. Wala na ang mga taong nakapila. Wala na rin yung puntod ni Lolo sa paningin ko. At doon ko na-realize, hindi ko alam kung paano ako nakalabas. Pero nakauwi naman ako ng maayos. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Junel, 26 years old. Isang forester na madalas mag-survey sa mga liblib na lugar. Akala ko, sanay na ako sa gubat, sa lamig, sa dilim, sa mga hayop na bigla na lang sumusulpot. Pero hindi ako handa sa nakita ko noong isang survey sa bundok sa Quezon. Hapon pa lang, nung magsimula akong maglakad mag-isa para mag-check ng boundary markers sa kagubatan. Pero inabot ako ng dilim dahil medyo naligaw ako sa makapal na bahagi ng gubat. Habang nag-iikot, napansin ko na unti-unting nawawala ang tunog ng kuliglig at mga ibon. Tahimik sobra. Maya-maya, may nadaanan akong lumang daan na halos natabunan na ng mga damo. Sinundan ko. Inisip ko na baka shortcut palabas. Pero imbis na daan palabas, napadpad ako sa isang maliit na clearing na may mga lumang puntod. Sementeryo. Pero nasa gitna ng gubat, wala sa mapa, wala rin sa tala ng barangay. Ang mga lapida gawa sa kahoy at bato. Karamihan wala ng pangalan. May ilan na nakahilig at yung iba parang bagong hukay lang. Nakapagtataka kasi kitang-kita ko yung lupa na parang sariwa pa. Habang iniikot ng flashlight ko yung paligid, bigla kong naramdaman na parang may nakatayo sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon. Wala. Pero yung mga puno sa gilid, parang may mga matang kumikislap na nakatingin sa akin. Naglakad ako pa atras, pero napansin ko may mga tao sa pagitan ng mga puntod. Nakatayo lang, mapuputla at parang may takip ang buong mukha ng puting tela. Wala silang ingay pero lahat sila nakaharap sa akin. Biglang umihip ang malamig na hangin at narinig ko ang mabagal na pag-usal ng mga salitang
Hindi ko maintindihan. Parang lumang dasal. Bago pa ako makagalaw, nagsimulang gumalaw yung mga tao, papalapit. Hindi ko na alam kung paano pero nakatakbo ako ng hindi lumilingon. Nang makalabas ako sa gubat kinabukasan, kinabukasan na. Sinabihan ako ng mga taga-barangay na wag akong babalik sa parte ng gubat na yun. May nagsabi na dati raw, may maliit na komunidad doon na tinamaan ng epidemya. Lahat sila doon inilibing. Pero may kwento na hanggang ngayon, nagbabantay pa rin sila. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Makmak, 35 years old. OFW dito sa Virginia, USA. Nagtatrabaho ako bilang janitor sa isang maliit na funeral home. Sa loob ng 2 taon, sanay na ako sa kabaong, lamay at kahit mga tahimik na sementeryo. Pero may isang gabi sa Arlington Cemetery na hindi ko makakalimutan habang buhay. Winter noon, Disyembre, at halos mag-aalas 8 na ng gabi. Malakas ang hangin at manipis ang pag na gumagapang sa lupa. Pinakiusapan ako ng amo ko na maghatid ng mga bulaklak sa isang puntod doon. Last minute request ng pamilya ng namayapa. Pagdating ko sa gate, halos walang tao. Ilang guard lang sa malayo pero walang masyadong ilaw sa mismong gitna ng sementeryo. Habang naglalakad ako, ramdam ko yung tunog ng hakbang ko ay parang kumakalampag sa tahimik na lugar. Mga hanay ng puting lapida ang nakapaligid. Pare-pareho ang sukat, parang walang katapusan. Habang papalapit ako sa puntod na tinutukoy sa papel, biglang may narinig akong mababang boses mula sa di kalayuan. "Why are you here?" Hindi malinaw, parang hinahampas ng hangin ang boses. Pero malakas ang dating sa tenga ko. Napalingon ako, pero wala akong makita. Nagpatuloy ako hanggang sa makita ko na ang lapida. Yumuko ako para ilapag ang bulaklak. Pero biglang may tumayo sa tabi ko. Lalaking naka-uniforme ng lumang sundalong Amerikano mula sa World War II. Kita ko ang medalya sa dibdib niya at kita rin na hindi siya solid. Parang usok na may hugis. "You're not supposed to be here at night," sabi niya, diretso sa mata ko. Hindi ako nakasagot. Nanigas lang ako sa kinatatayuan ko. Lumapit pa siya. Halos 1 dipa na lang ang layo at itinuro ang bulaklak sa puntod. "That's not the right grave." Pagtingin ko sa lapida, iba nga ang pangalan. Hindi tugma sa listahan ko. Nang bumalik ang tingin ko sa sundalo, mas malinaw ko na siyang nakita. Pero may butas ang helmet niya at may dugo na dumadaloy sa mukha niya. Naglakad siya papalayo ng mabagal, parang nagmamarcha, pero habang lumalayo siya, ramdam kong hinihila din ako ng paa ko para sumunod. Nasa kalahating distansya na ako nang biglang sumigaw siya. "Go back!" Parang natanggal ang bigat sa katawan ko at tumakbo ako palabas hanggang makarating sa kotse. Pagdating ko sa funeral home, sinabi ng isa kong kasamahan, "Kung sinundan mo siya, baka hanggang ngayon nandun ka pa rin sa gitna ng sementeryo." Hindi ako makapaniwala sa karanasan kong yun. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin yun makakalimutan kahit nakauwi na ako sa Pilipinas. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Ronaldo, 39 years old, OFW sa Middle East. Tuwing 2 taon lang ako nakakauwi sa Pilipinas, kaya tuwing bakasyon,
sinusulit ko na ang oras sa pamilya at ilang matagal ng kaibigan. Isang gabi, inimbitahan ako ng kumpare kong si Alan na mag-inuman sa bahay niya sa may Novaliches. Dahil matagal ko na siyang hindi nakikita, umayag ako. Medyo malayo ang bahay niya mula sa amin at para makarating, kailangan kong dumaan sa isang shortcut na sabi niya mas mabilis daw. Diretso ka lang sa kalsadang yon, tapos tatawid ka sa Bagbag Cemetery. Maliwanag naman dun, may mga poste, sabi ni Alan sa tawag. 10:00 na ng gabi nang maglakad ako papunta sa kanya. Pagdating ko sa gate ng Bagbag Cemetery, may maliit na tricycle terminal sa gilid pero walang tao. Tahimik ang buong lugar at yung ilaw ng mga poste hindi patay. May liwanag pero madilim. Habang naglalakad ako sa gitna ng sementeryo, ramdam ko yung malamig na hangin na parang dumidikit sa balat. May ilang puntod na may kandila pa, marahil galing sa mga dumalaw kanina. Habang tumitingin ako sa paligid, napansin ko na parang may ilang lapida na bago, pero karamihan luma at may crack na. Mga 5 minuto na ako naglalakad nang mapansin ko na may babae sa may unahan. Nakaputing bestida, mahaba ang buhok at nakayuko sa isang puntod. Akala ko nung una, isa lang sa mga huling bisita na naiwan. Pero nakakapagtaka kasi sobrang late na. Kaya nilapitan ko para magtanong kung malapit na ba ang dulo ng sementeryo. Pero habang papalapit ako, napansin ko wala siyang anino kahit may ilaw ng poste sa likod niya. Biglang tumigil ang hangin. Kahit yapak ko, parang hindi ko na naririnig. Ate, okay ka lang? Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Sobrang puti ng mukha niya at wala siyang mata. Purong butas na itim lang ang makikita. Ngumiti siya ng dahan-dahan at doon ko nakita na hanggang tenga ang punit ng bibig niya. Napalayo ako ng isang hakbang, pero mula sa gilid ng mata ko, napansin ko na may mga aninong gumagalaw sa gilid ng mga puntod. May ilan na nakaupo sa lapida, may ilan na nakatayo sa tabi ng mga nicho. Lahat nakatingin sa akin. Naglakad ako ng mabilis, pero habang lumalayo ako, ramdam kong may sumusunod sa likod ko. Hindi yapak ng tao, parang paghila ng tela sa lupa. Pagtingin ko sa bahagi ng sementeryo na walang ilaw, doon ko naramdaman ang malamig na hininga. Hindi ko na tinignan kung ano yun. Tumakbo lang ako hanggang makalabas sa kalsada. Pagdating ko sa bahay ni Alan, pawis na ako, kahit malamig ang gabi. Nang marinig niya ang kwento ko, tumahimik lang siya at sabing, Roland, hindi mo alam, dati may babae raw na pinatay at iniwan sa loob ng Bagbag Cemetery. Hanggang ngayon, nagpapakita siya, lalo na sa mga dumadaan mag-isa. Hindi na ako dumaan ulit doon. Kahit araw, iniiwasan ko na ang lugar na yon. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hindi ako madaling maniwala sa mga kababalaghan, pero may isang gabi na hanggang ngayon ayaw nang mawala sa isip ko. Ako nga pala si Rico, 32 years old, caretaker ng isang lumang sementeryo dito sa Iloilo. 6 na taon na ako nagbabantay dito, sanay na sa mga tahimik na gabi at kakaibang lamig na dala ng lugar. Pero isang gabi, may nangyaring hindi ko maipaliwanag. 2:00 ng madaling araw, nagra-rounds ako. Dala ang flashlight at maliit na itak para siguradong walang pasaway o magnanakaw ng mga gamit sa puntod. Malayo pa lang, napansin ko na may maliit na anino sa gitna ng sementeryo. Akala ko pusang ligaw lang, pero nung malapit na ako, nakita ko bata, mga 5 o 6 na taong gulang,
Nakaputing damit na sobrang luma, parang galing sa lumang litrato. Nakatayo lang siya sa gitna ng daan. Walang reaksyon at nakatingin lang sa lupa. Tinawag ko. "Oy anak, anong ginagawa mo rito? Nasaan nanay mo?" Walang sagot. Lumapit ako paunti-unti. Pero habang inaabot ko siya ng flashlight, bigla kong napansing wala siyang anino. Bumigat ang dibdib ko at bago pa ako makaatras, dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Sobrang putla ng mukha niya at parang walang mata. Puro itim lang ang butas ng mata niya. Naramdaman ko na lang na naninigas na ang mga tuhod ko at kahit gusto kong sumigaw, walang lumalabas na boses. Unti-unti siyang lumapit pero hindi normal na ngiti. Umabot hanggang pisngi, parang punit. Tapos, bigla siyang lumapit ng mabilis. Hindi gumagalaw ang katawan. Ulo lang ang lumapit sa mukha ko. Pagkurap ko, wala na siya. Nasa harap na lang ako ng isang lumang puntod na may nakaukit na pangalan ng batang namatay noong 1978. Parehong-pareho ang itsura ng batang nakita ko. Kinabukasan, tinanong ko yung matandang groundskeeper na matagal na dito. Sabi niya lang, "Ay, nakita mo na pala si Nonoy. Huwag ka na magpapagabi ulit." Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.